Mayo 24, 2006 isang Sherpa ang tumayo ng hubot-hubad sa tuktok ng Everest ng 3 minuto sa taas na halos 3,000 at libong talampakan. Sa death zone, bawat hininga ay hirap para sa mga umaakyat. Isipin mong nilalabanan mong mabuhay habang ang katabi mo ay naghuhubad ng damit. Si Lakpa Tarkay Sherpa, 25 ay naghubad ng lahat ng suot, jacket, boots, pantalon, lahat nawala. Para sa iba, ito ay katapangan. Para naman sa iba ito ay kalapastanganan. Ang Everest ay hindi lang bundok. Ito ay Chomolungma, ang Diyosa, ina ng mundo. Ang batang Sherpa ay naghubad sa pinakabanal na tuktok ng Himalayas. Bakit niya ito ginawa? Ano ang sumunod? Bakit halos walang ebidensya ng palabas na ito ngayon? Mula sa hubad na Sherpa hanggang sa kasal, walang nakaligtas sa palabas na nagpagalit sa mundo ng mga umaakyat. Ito ang 7 sa pinakakakaibang mga record na naitala sa bundok Everest. Maligayang pagdating sa extreme. Sa tuktok ng bundok Everest, nakatayo ka sa lugar na kasing laki lang ng ilang ping-pong table. Sa taas ng lugar na ito, mahalaga bawat segundo dahil kulang ang oxygen at namamatay ang katawan. Mga pangunahing bagay lang ang magagawa mo roon. Kadalasan, mabilis lang magpicture ang mga umaakyat, minsan nagdarasal, tapos agad bumababa na parang laban sa buhay o kamatayan. Ang tuktok ay hindi lugar para magtagal o magdiwang. Ito ay lugar kung saan ka lang dapat mabuhay. Pero noong Mayo 24, 2006 nagpasya si Lakpa Tarkay Sherpa na gumawa ng kakaibang bagay. Matagal nang iniisip ng 25 anyos na climbing guide mula Portse kung paano siya makikilala. Sa kasaysayan ng pag-akyat, naabot na niya ang Everest bilang miyembro ng Adventure Consultants Expedition Team. Siguradong naunawaan niya na sa ganitong taas, napakadelikado ng gagawin niya at maaaring ikamatay niya ito. Gusto ni Lakpa na gumawa ng bago, kaya sa tuktok ng bundok, habang nanonood ang nagulat niyang mga kasamahan, nagsimulang maghubad si Lakpa. Una, tinanggal niya ang makapal na jacket, insulated na pantalon, thermal na damit at bota hanggang sa hubot-hubad siyang tumayo sa tuktok ng mundo ng 3 minuto. Tumayo si Lakpa sa Everest habang kinukunan ng litrato ng mga kasamahan, umaasang mapasama sa mga record. Maaaring maikli lang pakinggan ang 3 minuto. Pero isipin mong nakatayo ka ng hubad sa loob ng freezer ng ganoong katagal. Isipin mo pa na ang freezer na iyon ay 5.5 milya ang taas mula sa antas ng dagat, kung saan halos wala ng sapat na oxygen para makapag-isip ng maayos. Pero dito na nagsimula ang malaking kontrobersya sa kakaibang pagtatangkang ito ng record. Si Lakpa ay hindi lang basta nagtatangkang magtala ng record. Maraming tao ang nag-isip na lubhang walang galang ang ginawa niya sa isa sa pinakabanal na lugar sa mundo. Para sa mga Buddhist Sherpa ng Nepal, ang Mount Everest ay Chomolungma, ang Diyosa at ina ng mundo. Banal itong lugar na ginagalang sa libu-libong taon. At si Lakpa ay naghubad ng tuluyan sa kanilang pinakabanal na bundok para lang sa pansariling kasikatan. Galit na galit ang pinununo ng Mountaineering Association ng Nepal. Kung ginawa niya iyon, talagang nakakagulat dahil si Sagarmatha ay ang Diyosang ina. Aniya, dapat magpatupad ng mahigpit na etika ang gobyerno sa pag-akyat gamit ang Nepali na pangalan ng bundok. Si Lakpa mismo ay hindi rin nagsabi ng publiko ng dahilan niya sa paggawa nito. Sinabi ng kanyang grupo na isusumite nila ang insidente sa Guinness na nagpapahiwatig na ito ay para sa pagtatangkang magtala ng record. At ito ang talagang nakakabahalang bahagi. Kung hahanapin mo online ang mga larawan ng hubad na pag-akyat ni Lakpa, halos wala kang makikita. Iisa lang daw ang larawan nito sa internet. Naniniwala ang ilan na pinigil ng Nepal ang ibang larawan dahil sa kahihiyan at galit sa ginawa ni Lakpa. Totoo man o hindi, ang 3 minutong paghubad ni Lakpa sa 3,000 at libong talampakan ay isa sa pinakakontrobersyal na record sa kasaysayan ng pag-akyat ng bundok. At kahit gaano pa ito nakakagulat, wala ito kumpara sa record na tatalakayin natin sa dulo. Ang isa na nagpasabog ng galit sa Reddit. Ang mga susunod na record holder ay may kakaibang ideya na pwedeng ikapahamak nila. Kadalasan, maraming tao ang buwan ang ginugugol sa pagplano ng dream wedding. Pumipili ng venue, nag-iimbita ng pamilya at kaibigan, at kumukuha ng photographer. Pero noong 2005 si Monyem Ulapati na 24 na taong gulang at si Pem Dorje Sherpa na 23 taong gulang ay may kakaibang ideya para sa kanilang espesyal na araw. Magkasama ng ilang linggo, umaakyat ang 2 batang Nepali, nilalampasan ang Khumbu Icefall, nilalabanan ang altitude sickness, at itinutulak ang katawan sa sukdulan. Pagdating nila sa tuktok noong Mayo 30,
May espesyal silang plano habang pinapanood ng ibang umaakyat. Nagulat sina Moni at Pem, dali-daling tinanggal ang maskara at kinuha ang plastik na kwintas ng bulaklak. Gamit ang mga kamay na manhid sa lamig at nanginginig dahil sa kakulangan ng oxygen. Tinangkang lagyan ni Pem ng pulang sindor ang noo ni Moni. Ngunit dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay, hirap siyang kontrolin ang galaw niya. Pagkatapos, sa taas na 29,000 at 29 na talampakan, isinagawa nila ang tradisyonal na seremonyang kasal ng Nepali. Hindi ito mahaba o romantikong seremonya, 10 minuto lang, kasi hindi pwedeng mahaba ang kasal kapag nasa death zone ka. Habang tumatagal ka sa tuktok, lumalaki ang posibilidad na hindi ka na makababa. Sagad na ang trabaho ng puso mo para manatiling buhay, tapos gusto mo pang gumana ito kahit walang dagdag na oxygen na pumipigil sa iyo na himatayin. Sa loob ng 10 minuto, sina Moni at Pem ang unang mag-asawang ikinasal sa tuktok ng mundo. Walang ibang umaakyat ang nakakaalam sa nangyayari. Isipin mong kakatapos mo lang akyatin ang pinakamahirap na bundok, pagod na pagod ka at hirap mag-isip dahil sa kakulangan ng oxygen. Biglang may kasal sa tabi mo. Akala ng iba ay namamalik mata lang sila dahil sa altitude sickness, pero may mas malalim dahilan ang kasal nila sa tuktok ng bundok kaya naging sulit ang panganib. Si Moni ay mula sa komunidad ng Newar at si Pem ay isang Sherpa, isang kakaibang pagsasama sa mahigpit na caste system ng Nepal. Sa Nepal, karaniwang ang kasal ay nangyayari sa parehong pangkat na inaayos ng matagal ng magkakilalang pamilya. Para sa babaeng Newar, napakasalan ang lalaking Sherpa, sapat na itong magdulot ng alitan sa pamilya at paglayo ng lipunan. Ang kasal nila sa Everest ay mensahe na kaya ng pag-ibig lampasan ang mga hadlang, lalo na sa magkaibang lahi. Gusto naming iparating na walang hadlang ang kasta o lahi sa pag-aasawa. Sinabi ni Pem kalaunan na literal nilang inilalagay sa panganib ang kanilang mga buhay para patunayan na mas malakas ang kanilang pag-ibig kaysa sa daan-daang taon ng tradisyon sa lipunan. Nang kumalat ang balita pagkatapos nilang bumaba, iba-iba ang reaksyon ng mga tao. May mga natuwa sa kanilang tapang, pero may ilan ding hindi natuwa dahil ginamit umano ang banal na bundok bilang publicity stunt. Para sa mga batang magkasintahan sa Nepal na may hadlang ng kasta, pinatunayan ni Moni at Pem na kayang lampasan ng pag-ibig ang pinakamataas na bundok. Sabi ng mga opisyal ng pamumundok sa Kathmandu, wala pa silang narinig na nagpakasal sa tuktok ng Everest. Sino pa kaya ang tatangkang higitan ang record na ito? Hindi madaling makahanap ng kakumpetensya, pero kahit kakaiba, ginawa nila ang kasal sa tuktok ng bundok ng may pagmamahal at paggalang. Ang susunod na record holder ay may ibang seremonya sa isip. Pagdating ni Ratnesh Pandey, 31 sa tuktok ng Mount Everest noong Mayo 21, 2016 may tiyak siyang misyon. Karaniwan, nagdiriwang ang mga umaakyat sa tuktok sa pamamagitan ng sigaw, panalangin o pagdama ng ginhawa sa kanilang tagumpay. Pero may ibang plano si Ratnesh, isang plano na muntik na niyang ikamatay sa una niyang pagtatangka. Sandaling liko lang tayo sa kaguluhang ito. Sumali sa aming Patreon para sa early access sa videos, exclusive na botohan, at maging bahagi ng extreme na komunidad, Kita Kits. Sa taas na 29,000 at 29 na talampakan sa madaling araw, pinatibay ni Ratnesh mula Madhya Pradesh, India ang sarili at nagsimulang kumanta ng espesyal na awit. Inaawit niya ang pambansang awit ng India, ang Jana Gana Mana, at siya ang unang taong kumanta nito sa pinakamataas na bundok sa mundo. May isip mo ba kung gaano kasurreal iyon sa ibang umaakyat? Nakatayo ka sa tuktok na parang ilang pingpong table lang ang laki. Umuungal ang hangin sa paligid mo. Sobrang lamig ng temperatura. At napapaligiran ka ng mga kapwa mo, pagod na umaakyat, na hirap ng huminga, lalo na ang magsalita ng kumpletong pangungusap. Sa gitna ng lahat, biglang malakas na kumanta ng pambansang awit ng India, si Ginoong ito. Nakarating na ako sa tuktok ng 14 Air sa Colorado at nakita ko ang umaakyat na nakakilt habang tumutugtog ng Amazing Grace sa bagpipes. Akala ko kakaiba na yon. Pero ito, mas kakaiba pa. Sa loob ng mahigit 1 minuto, habang humihinga ng dagdag na oxygen, nagbigay si Ratnesh ng makabayang pagtatanghal sa tuktok ng mundo. Nanginginig man ang boses niya sa lamig at nipis ng hangin, tinapos pa rin niya ang Jana Gana Mana habang namamangha ang mga kasamang umaakyat sa pambihirang makabayang pagtatanghal. Pero heto ang mas nagpapahanga sa kwentong ito. Ito na pala ang pangalawang pagtatangka ni Ratnesh at muntik na siyang mamatay sa una.
Noong 2015 umabot siya sa 22,000 talampakan nang tumama ang lindol sa Nepal. Ang 7.8 magnitude na lindol ay nagdulot ng malalaking avalanche sa Everest na pumatay sa 21 umaakyat at nag-iwan ng daan-daang naipit. Naipit si Rajneesh sa bundok sa halos walang pag-asang kalagayan at kinailangang sagipin habang may mga bangkay pang hinuhukay sa paligid. Para sa marami, senyales na yon mula sa universo na maghahanap ng mas ligtas na libangan. Ang trauma ay sapat na para iwasan ng karamihan ang Everest habang buhay, pero hindi si Rajneesh. Imbes na panghinaan ng loob, mas naging determinado siya. Ginugol niya ang sumunod na taon sa mas puspusang pagsasanay, pangangalap ng pondo, at paghahanda para sa panibagong pagsubok. Nahumaling ang lalaki sa ideya na kantahin ang pambansang awit ng India sa tuktok ng mundo. Kumuha pa siya ng utang na higit 15 lakh rupees o mga 20,000 para punduhan ang pagbabalik niya sa Everest. Isipin mo yon. Ang lalaking ito ay nangutang ng mas malaking halaga kaysa sa kinikita ng karamihan sa isang taon, pera na kailangan niyang bayaran kahit pa siya ay mabuhay o hindi matapos ang pag-akyat. At saka, para rin makakanta siya ng pambansang awit ng kanyang bansa sa pinakamataas na lugar sa mundo. Nang tanungin si Rajneesh, sinabi niyang ang pag-awit ng pambansang awit ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan at lakas para sa mapanganib na pagbaba. Para sa kanya, ito ay espiritual na sandali at paggalang sa bansa mula sa pinakamalapit na langit na abot niya. Kung nakaka-inspire o kakaiba ito sa iyo, dapat mong hangaan ang dedikasyon. Sino pa ba ang nagpaplano ng ekspedisyon sa Everest para lang magtanghal ng musika? Pero gaano man kabaliw pakinggan ang pagpaplano ng iyong pag-akyat sa Everest para lang sa isang musikal na pagtatanghal, mas mahirap pa ang hinarap ng susunod nating mga record holder. Ang pagiging identical na kambal ay nangangahulugan na lahat ng bagay ay ginagawa ninyong magkasama. Pareho kayo ng kaarawan, madalas pareho rin ng interes, at minsan pati mga damit ay pareho rin. Noong 2013, nagpasya ang 21 anyos na kambal na sina Tashi at Nungshi Malik mula India na dalhin ang kanilang pagiging kambal sa mas mataas na antas. Noong Mayo 11, 2013, sinubukan ng kambal ang isang bagay na hindi pa nagagawa at nangangailangan ng perpektong koordinasyon. Sa pinakamapanganib na lugar sa mundo, kung saan isang maling galaw ng sinumang magkapatid ay maaaring ikamatay nila, panoorin natin. Madalas maghiwalay ang climbing team sa pag-akyat sa tuktok para sa kaligtasan. Ang mas mabilis na umaakyat ay nauuna para hindi ginawin habang naghihintay. Ang mas mabagal naman ay dahan-dahan para hindi mapagod sa taas. Sakit. Ang death zone ay hindi pwedeng paghintayan ng kasama sa pag-akyat. Pero ang magkapatid na kambal na ito ay may ibang plano. Susubukan nilang gawin ang isang bagay na parang simple lang, pero napakahirap talagang makamit. Mananatili silang magkasama sa buong pag-akyat, sabay ang bawat hakbang kahit sa pinakamapanganib na bahagi ng bundok, ang death zone. Isipin mo kung ano talaga ang ibig sabihin nito sa taas na 26,000 talampakan. Literal na namamatay ang katawan mo sa bawat hakbang, kumakabog ang puso mo, naghahabol ng hininga ang mga baga mo sa hangin na halos wala na. At bawat sandali ay parang nasa ilalim ka ng tubig. Madaming tao ay tutok lang sa sunod-sunod na lakad kaya di na nakakapag-isip ng iba. Pero ang kambal na ito, kailangan nilang i-coordinate lahat. Ang iba, iniiwasan nilang gumamit ng oxygen habang kumakain, umiinom at nagpapalit ng gamit. Kung ang isang kapatid ay nagsimulang gumalaw ng masyadong mabilis, maaaring maiwan ang isa at magka-hypothermia dahil sa pagtayo lang, lalo na kung ang isa ay tinamaan ng altitude sickness at kailangang magpahinga. Pareho silang tumigil sa death zone, kung saan bawat minuto ay lumalaki ang panganib na di na sila makababa ng buhay. Hindi rin naging madali ang kanilang paglalakbay sa Everest. Humarap ang magkapatid na ito sa matinding pagtutol mula sa kanilang kulturang pinamumunuan ng mga lalaki. Karamihan sa mga tao ay nagsabi sa kanila na ang pag-akyat ng bundok ay para lang sa mga lalaki at hindi dapat sumubok ng ganitong panganib ang mga babae. Mismong ina nila ay tumanggi ng 4 na taon bago pumayag. 4 na taon ang pakiusap ng kambal, tagong pagsasanay at patunay ng kakayahan. Naisip mo bang gustong-gusto mo ang isang bagay, pero pamilya mo rin ang pumipigil sa'yo ng matagal? Nang sa wakas ay pumayag siya, kinailangan ng kanilang ina na mangutang gamit ang lahat ng kanyang gintong alahas bilang kolateral para punduhan ang kanilang ekspedisyon. Sa kulturang Indian, ang gintong alahas ng isang babae ay kadalasan ang kanyang ipon sa buong buhay, ang kanyang seguridad sa oras ng pangangailangan. Kaya literal na isinugal niya ang lahat ng pag-aari niya para sa pangarap ng kanyang anak na babae. Sinabi niya na ito na ang una at huli nilang pag-akyat, tagumpay man o hindi,
wala nang kasunod na pagkakataon. May ibang plano ang kambal bago pumunta ng Everest. Nagtago sila ng liham sa likod ng aparador ng magulang nila kung sakaling di na sila makabalik. Gusto nilang ipakita sa kanilang nanay at tatay ang pagpapahalaga sa mga sakripisyo at suporta ng mga magulang at magkaroon ng pagkakataong magpaalam. Ganon nila kaseryosong naunawaan ang mga panganib at sa kabila ng balakid, nagawa nila ito. Noong Mayo 19, 2013, sina Tashi at Nungshi Malik ang unang kambal na sabay nakaakyat sa tuktok ng Mount Everest na may perpektong koordinasyon sa mapanganib na pag-akyat. Mapapaisip ka kung ano ang naramdaman ng iba pang umaakyat noon. Pagod na pagod ka na at hirap mag-isip dahil kulang sa oxygen, tapos makikita mo pa ang dalawang magkaparehong babae na nagpi-picture taking. Maaaring dahil sa taas ng lugar kaya dalawa ang nakikita mo, pero pinatunayan ng kambal na kapag pareho ang determinasyon, malalampasan ninyo kahit ang pinakamataas na bundok sa mundo. Matapos ang makasaysayang tagumpay, tinapos ng kambal ang 7 summits, ang pinakamataas na bundok sa bawat kontinente, at nag-ski pa sa Hilaga at Timog Pole. Naging isa sila sa pinakabatang nakatapos ng Explorers Grand Slam, kaya ang una at huli nilang pag-akyat ay naging karerang puno ng world record-breaking na pakikipagsapalaran. Hindi lang koordinadong pagtutulungan ang paraan para magtala ng record. Sa Everest, minsan sapat na ang isang tao na may kakaibang ideya. Noong 2017 ang Irish na umaakyat na si Rory McHugh ay narating ang tuktok ng Everest na dala ang marahil pinaka-relax na pagtatangka sa world record kailanman. Habang ang iba ay kumukuha ng seryosong larawan at nagdarasal, iba ang iniisip ni Rory. Ngayon, isipin mo ang eksenang ito. Ilang linggo kang umakyat sa pinakamapanganib na lugar sa mundo. Nasa tuktok ka na kasing liit ng isang kwarto, kasama ang mga pagod na umaakyat na hirap huminga. Humuhuni ang hangin na kayang itumba ka at sobrang lamig ng temperatura, mas mababa pa sa nagyeyelo. Karamihan sa mga tao sa sandaling ito ay nakikipaglaban lang para manatiling nakatayo, pilit na sinusubukang kumuha ng ilang litrato bago manhid ang kanilang mga daliri. Binibilang nila ang mga segundo bago simulan ang pagbaba na parang buhay at kamatayan. Sobrang kulang na sa oxygen ang utak mo, kaya ang mga simpleng gawain tulad ng paggamit ng kamera ay nagiging sobrang hirap gawin. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan at panganib na ito, naisip ni Rory na perpektong oras para maglabas ng frisbee. Oo, tama ang narinig mo. Habang nasa tuktok ng pinakamapanganib na bundok sa mundo, naisip ng lalaki na subukan ang record ng pinakamataas na paghagis ng frisbee. Pero ito ang mas nakakatawa. Dinala talaga ni Rory ang frisbee na ito paakyat ng Everest. Isipin mo yon sandali. Mahalaga ang bawat onsa ng bigat sa pag-akyat, kaya pinuputol ng iba ang hawakan ng sipilyo para makatipid. Dala lang nila ang pinakaimportanteng gamit para mabuhay. Nagpasya si Rory na mahalaga ang frisbee para sa pagsubok niyang marating ang tuktok. Pinlano na niya ang stunt na ito sa buong pag-akyat niya. Marahil iniisip niya kung gaano ito kaganda tingnan kapag nakapagpahagis siya ng perpektong frisbee mula sa tuktok ng mundo. Ito na sana ang kanyang sandali ng tagumpay, ang kanyang magiging dahilan ng kasikatan. Kaya pagkatapos ng lahat ng paghahanda, lahat ng pagsasanay, at lahat ng linggo ng pag-akyat, may frisbee sa bag niya, naghanda si Rory para sa record-breaking na hagis nang biglang hampasin ng malakas na hangin ang frisbee. Pagkabitaw niya sa frisbee at lumipad ito papuntang Tibet, hindi niya natapos ang paghagis. Kaya naging internasyonal na problema sa basura ang frisbee niya. Ang hangin sa tuktok ng Everest ay maaaring umabot ng higit sa 70 milya bawat oras. Sobrang lakas nito na kaya nitong literal na itulak ang mga umaakyat palabas ng bundok. At inisip ni Rory na kaya niyang kontrolin kung saan pupunta ang isang magaan na plastic na disc sa ganung mga kondisyon, parang sinusubukan mong magpalipad ng paper airplane sa gitna ng bagyo. Sobrang sakuna ng lahat, kaya si Rory ay talagang nagsulat ng pampublikong paghingi ng paumanhin sa kanyang blog pagkatapos. Gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito para humingi ng paumanhin sa pamahalaang Tsino. Isinulat niya, hindi ko intensyon na magkalat at kung maaari, gusto ko sanang mabawi ang aking frisbee. Illegal sana kung tumawid siya papuntang China para habulin iyon. Sa technical na usapan, si Rory siguro ang may record ng unang hindi natapos na world record, ang pinakamataas na paghagis ng frisbee na hindi lumapag sa dapat puntahan. Para sa opisyal na record, kailangan mong tapusin ang sinimulan mo. Agad inagaw ng hangin ang frisbee ni Rory pagkabitaw niya at nawala ito papuntang Tibet. Hindi niya nakontrol o nasukat ang distansya. Inaangkin pa rin niya ang record, pero sa totoo lang, sino ba ang aakyat ng Everest para lang questionin ang isang palpak na paghagis ng frisbee?
Walang opisyal na record para sa pinakamahal na insidente ng pagtatapon ng basura. Natutuwa ako sa ideya na may Chinese Border Patrol na makakakita ng random na frisbee sa Tibet at magtataka paano ito napunta sa taas na 15,000 talampakan. Walang bakas ng paa o gulong ng sasakyan sa paligid. Mukhang nahulog mula sa langit ang disk. Siguro hindi Everest ang pinagmulan nito, ang unang ilalagay nila sa kanilang ulat. Nakakatawa man ang epic fail ni Rory sa frisbee, suot pa rin niya ang tamang gamit sa pag-akyat at walang masamang nangyari. Malapit na tayo sa huling record sa listahan. Nailagay niya sa panganib ang iba pang umaakyat at hindi siya pinatawad ng internet. Noong 2007 sinubukan ng 48 anyos na Dutch extreme athlete na si Wim Hof ang isang bagay na taliwas sa mga patakaran ng high-altitude mountaineering. Habang ang iba ay gumagamit ng mamahaling gamit sa pag-akyat, kakaiba ang diskarte ni Wim. Nagpasya siyang aakyat siya ng Mount Everest na ang suot lang ay shorts at sapatos. Bago mo isipin na publicity stunt lang ito, dapat mong maintindihan kung sino si Wim Hof. Hindi siya ordinaryong tao na nabaliw lang sa panonood ng motivational videos. Si Wim, kilala bilang Iceman, ay may world record sa paglangoy sa ilalim ng yelo at matagalang pananatili ng katawan sa yelo. Tumakbo siya ng half marathon nang nakayapak sa yelo sa Finland. Ilang dekada siyang nagsanay para kayanin ang lamig na delikado para sa iba. Kahit si Wim na mataas ang tolerance sa lamig, ang pag-akyat sa Everest na naka-shorts ay sobrang delikado at di pa nasusubukan. Ibig kong sabihin, Everest yon. Pinag-uusapan natin ang bundok na madalas sobrang lamig, bumababa ang temperatura sa nagyeyelong antas at kayang papagyeluhin ng hangin ang luha mo. Ang matibay na plano ni Wim ay nakabatay sa tinatawag niyang Wim Hof Method, isang kombinasyon ng mga teknik sa paghinga, meditasyon, at unti-unting paglalantad sa lamig na sinasabi niyang kayang payagan ang katawan ng tao na lampasan ang natural nitong mga survival response. Totoong naniniwala siya na sa tamang paghahanda ng isipan, kaya niyang akyatin ang pinakamataas na bundok sa mundo na suot lang ang mga damit na parang pupunta ka lang sa isang summer barbecue. Isipin mo ang reaksyon nang dumating ang bearded na Olandes na nakatan shorts at pulang headband sa Everest Base Camp. Malamang akala ng mga Sherpa, baliw siya. Siguro inakala ng ibang mga umaakyat na turista lang siya na naligaw papunta sa bakasyon sa tabing dagat. Pero heto ang nakakatawa, si Wim ay talagang nagsimulang umusad noong una. Mula Base Camp, umakyat siya sa Camp 2, 22,000 talampakan, na naka-shorts at sandals lang. Bibigyan ko kayo ng perspektiba rito. Mas mataas pa ito kaysa tuktok ng Denali, pinakamataas sa Hilagang Amerika. Karamihan ay nahihirapang mabuhay sa ganung taas. Kahit may protective gear sa Camp 2, pumayag din si Wim magsuot ng boots para maglagay ng crampons, ang metal spike na gamit ng umaakyat sa yelo. Pero nagpatuloy pa rin siya na naka-shorts lang, umaakyat ng mas mataas at papalapit ng papalapit sa death zone. At doon na bumawi ang bundok kay Iceman. Sa taas ng mga 24,300 talampakan, napilitan si Wim na itigil ang kanyang pagsubok. Ang dahilan? Isang sugat sa paa na, sa totoo lang, ay frostbite, tunay na nakakatuwang kabalintunaan. Ang lalaki na bumuo ng kanyang reputasyon sa pagtitiis ng matinding lamig ay natalo rin ng matinding lamig. Hindi siya umabot sa tuktok, huminto siya. 4,600 talampakan bago sa layunin. Sa kabila ng taon ng ice bath, paghinga, at mental na paghahanda, napatunayan ng Everest na may mas malalaking bagay kaysa tapang ng tao. Hindi makapaniwala si Dr. Kem Kamler, isang orthopedic surgeon na nagligtas ng climber sa Everest at nakakita ng namatay sa hypothermia sa sinubukang gawin ni Wim. Ito ay isang taong nasaksihan na lahat ng paraan ng bundok sa pagsira sa katawan ng tao at nabigla pa rin siya. Wala pang nakatangkang umakyat sa Everest sa ganung kondisyon, sabi niya. Matapos mabigo si Wim dahil sa frostbite, malamang wala nang susubok muli. Ang nakakabaliw ay napatunayan ng bahagyang tagumpay ni Wim ang parehong panig ng argumento. Kayang sanayin ang katawan ng tao para tiisin ang matinding lamig. Sa katunayan, nakarating siya ng mas malayo na naka-shorts lang kaysa sa karamihan ng tao na nakakumpletong gamit. Pero pinatunayan din nito na walang pakialam ang Mount Everest sa mga breathing techniques mo o sa mga world records mo. Minsan, nangingibabaw ang pisika at biolohiya at palaging nananalo ang bundok.
Kahit epic na ang pagkabigo ni Wim na naka-shorts, mas matindi ang nangyari noong 2024 dahil ang huling record holder natin ay gumawa ng bagay na nagpaisip sa buong mundo na ipagbawal siya habang buhay sa bundok. Noong Mayo 2024 narating ng Amerikanong fitness influencer na si Devin Levesque ang tuktok, bit-bit ang napaka-espesipikong plano ayon sa kanya. Kakakyat lang niya ng tuloy-tuloy sa loob ng 72 oras na walang tulog at sobrang pagod na pagod siya nang makarating siya sa tuktok, nakakabit sa safety ropes kasama ang iba pang mga umaakyat na malapit sa kanya. Mahigit 1 milyong followers niya sa Instagram ang nag-abang sa gagawin niya sa tuktok ng mundo. At ikinagulat ng lahat ang sumunod niyang ginawa. Ilarawan ko ang eksena. Nasa tuktok ka na kasing laki ng ilang ping-pong table na papalibutan ng mga pagod na umaakyat na hirap ng tumayo. Dahil kulang ka sa oxygen, pati simpleng gawain nagiging mahirap. Sa mga oras na ito, karamihan ay nagsusumikap lang manatiling nakatayo. Pilit nilang kumukuha ng litrato bago manhidin ng lamig ang mga daliri. Mabilis silang nagdadasal at binibilang ang segundo hanggang sa pwede na silang bumaba na maaaring magbunga ng buhay o kamatayan. Bawat sandali na ginugugol mo sa tuktok ay nagpapataas ng tsansa mong hindi na makababa ng buhay. Hindi ito lugar para mag-gymnastics, pero may ibang plano si Devin. Kinuha niya ang kanyang telepono, nagsimulang mag-record at inanunsyo, "Magandang umaga," mula sa tuktok ng bundok Everest. Pagkatapos, sa taas na 29,000 at 32 talampakan mula sa antas ng dagat, kung saan isang maling galaw ay tiyak na kamatayan, ginawa ni Devin ang sinasabi niyang unang backflip sa pinakamataas na altitude sa mundo. Nagwala ang komunidad ng mga umaakyat ng bundok. Sumabog ang mga thread sa Reddit na tinawag siyang kung ano-ano, mula sa pagiging isang payaso hanggang sa mas masasakit pang salita, at itinuring siyang isang tao na walang respeto sa mga bundok. May dahilan silang magalit. Una, nang mag-backflip si Devin, bumagsak siya malapit sa safety rope na nagpoprotekta sa lahat mula sa pagkahulog sa bundok. Isang maling bagsak lang at maaari niyang masira ang mga fixed line na inaasahan ng bawat umaakyat para mabuhay. O mas malala pa, baka siya o ibang tao ay mahulog sa bangin. Pangalawa, halatang pagod at hirap huminga si Devin sa pag-akyat. Kapag hindi nakakakuha ng sapat na oxygen ang utak mo para gumana ng maayos, kapag 3 araw ka nang walang tulog, kapag literal nang bumibigay ang katawan mo. Hindi tamang panahon mag-acrobatics. Kahit professional na gymnast, hindi nagba-backflip kapag lasing o may sakit. Pero si Devin, inakala niyang ayos lang gawin iyon kahit survival mode na siya. Pero ito ang talagang nagpagalit sa mga tao. Agad na nagyabang si Devin tungkol sa bago niyang world record at ipinromote ang kanyang social media brand. Tinuring niyang sariling gymnasium ang sagradong tuktok na nagpapakita ng kawalang galang sa bundok at sa mahigit 300 namatay na nagtangkang umakyat dito. Sa ilang oras, ipinost niya agad sa lahat ng social platforms ang nagawa niya, ginawang social media stunt ang dapat ay respetadong sandali. Malakas ang reaksyon kaya pati outdoor publications, mountaineering forums, at kahit hindi umaakyat ng bundok ay kinondena ang stunt niya. Marami ang nanawagan na ipagbawal siya sa mga susunod na ekspedisyon para sa maraming tagahanga ng pag-akyat. Ito ang problema sa makabagong Everest. Ginagawang backdrop para sa social media content sa halip na igalang bilang isa sa pinakamapanganib na lugar. Kahit anong tingin mo, siguradong may isang bagay na totoo. Ang backflip ni Devin Levesque ang pinakakinamumuhiang record sa kasaysayan ng Everest na nagpasiklab ng debate tungkol sa social media, kaligtasan at paggalang sa bundok. Salamat sa panunood at magkita tayo sa susunod. Manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.